In today's fast-paced world, technology has become the backbone of our lives. From online banking and telemedicine to education and e-commerce. But as innovation rises, so do the threats in cyberspace. The Philippines, while growing rapidly in digital adoption, faces cyber threats at an alarming rate. In 2023, the DICT recorded 1,834 cyber incidents. Web threats alone surged by 243%. Ransom attacks doubled, and over 50 million Filipinos have already fallen victim in cybercrime, with the losses reaching 5.82 billion pesos with its financial sectors. It's clearly cybersecurity is no longer optional. It's a necessity. So, dako rin yung factor kay technology is always evolving. O dili ra ang mga tools ang ga-evolve kundi ang skills sa mga tao o pati na po dihaas ang mga antiviruses ng mga solutions. So, by the way, ang antivirus sa akong perspective, the antivirus nga solutions is dili ra man good siya sa mga software nga ginagamit o sa hardware. Kay dako po nga factor diri is ang mga people nga involved. Kay ang mga tao is sila man good kasagara ang vulnerable ani. I can say nga dili pagyud kaayo ingana kataas ang awareness og ang mga antivirus solutions na naa sa industry og sa Philippines in general. So kanara based sa akong research, ang sa traditional man good is mura siya every data is naaman good siya ng sa tawag na signature or murag file hash. So murag ginatagsa-tagsa niya og check na if na ikalainan atong mga hash. So dito ma-detect ni traditional nga antivirus solution if na ay anomalies or na ay inconsistency sa data. So ang mahitabo man dayon na siya nga threat man god ay mahitabo nga problem is ay hara niya ma-check if na ay problem if kung so dili pareha sa mga adaptive nga mga solutions is in 0 days or before pa mahitabo ang attack, pwede na nimo ma-mitigate daan or makita kung aha ang problem or aha dapat ang mga vulnerabilities ato sa system. Ang problema na is traditional siya nga traditional siya nga antivirus solutions is dili diretso bitaw makita ang problem. So after na siya, dili siya sa 0 day pa. Adaptive siya nga types antivirus solutions. It's because kasagaran gagamit na po sila og machine learning po diha og artificial intelligence or other behavioral model kind of stuffs to para makita ang mga activities or suspicious activities nga naaga kahitabo sa system. So yung studihan tong mga pattern yang i-monitor. So basically maka-come up din siya na ipakita siya og vulnerabilities atong system. So lahi ra gid kay siya dito sa traditional nga approach. For sure healthcare yun kay sabi na katong sa issue din sa PhilHealth sa una o katong sa Medusa nga attack mo gid siya ang dapat nato nga pagtuunan og pansin labi na is daghan gud nga personal og medical data diha. Tapos kasagaran man gud is mga legacy system naman gud ang ginagamit gud nila ambot nga nung wala gid nila na gina-update. So it face much larger threats labi na kay dako pud ang ato man gud ang tax. Tapos atong tax ang ginapondo diha tapos dili bitaw ginahatagan og pagtagad. So I think mao gud nga ang hatagan gud og dako nga pagtagad when it comes sa mga sectors labi na in government sector is ang healthcare. Detection diretso sa system tapos pwede po niya nga another po niya kung solution niya if na siya ma-detected to nga unusual behavior sa system iya dang diretso dayon nga i-isolate to nga data para dili ma-access. So I think kana tapos pwede po is pinaka-common is phishing detection gihapon prevent na diretso ang mga phishing. So if na ay mga unusual nga mga emails or kanang mga suspicious na mga activities if murag ma-detect na siya diretso. So I think kana mga specific is behavioral based detection. I think
automatic isolation sa data o mga phishing detection. I think kana ang mga features siguro.